jeepney. At habang buhay, nalinya rin sa hosting at napanood sa Pinoy Dream Academy Season 2 at Music Up Late Live. Mapapakinggan din sa kanyang bagong album na Metamorphosis. Kaibigan, Ian Constantino. Hello, Tito Boy. Welcome to Manila. Maraming salamat. Red hair. Yes. Bakit? Just to try something new and exciting. Dahil? Season. Ah, I talaga? feel something na naglumabas from the inside out. Kasi di ba sinasabi nila, pag nagpapalit daw ng kulay o di kaya ng style ng bukang ng babae, ay merong, di ba, merong sinasabi, may kwento. Hindi naman pinagdadaanan, pero may kwento. May kwento, of course. Meron. Yes, of course. What can you share with us? Nung parang last year, tinanong ako ng isa sa mga tao namin sa management na gagawa akong concert. Sabi ko, ako hindi ako na-excite umakit ng stage. I wanna do something different na mismo ako ma-excite so that my supporters will also be excited sa gagawin ko. So, Mahirap maging bored, hindi ba? Because if you're bored, yung mga taga-subaybay at mga taga-suporta ay magiging bored din, di ba? We were talking about your new album, Metamorphosis. At ang carrier single nito ay B-A-B-A-Y. Na kung bibigkasin po ay babay. Bakit B-A-B-A-Y? It's Maybe you can sing a line or two para maintindihan namin. alright, para may laho ang nakaraan, pati lahat ng alaala. Pwede mo naman akong i-text, pwede kayo namang tumawag, pwede mo rin naman ipasabi kay Manong Ogag. Pero bigla kang nawala, para kang naging bula. Yun, nawala. Okay. Nandun ka pa rin. Saan? Sa kwento yun, nasanay nagsabi ka sa akin na, di ba, I mean, we talked about this many years ago, na para bagang, Of course. paghihiwalay. Are you still there? Are you still, naroon ka pa rin ba sa stage that you have not managed the concept of saying goodbye? No, actually, Hindi na. for me, this song nung ginawa ko, it was painful season. Pero parang nag-isip ako ng way na kahit yung goodbye, parang kaya mong gawin na kuwela and happy. Tama. Parang hindi ka magdudwell sa pain, pero mas magkakaroon ka ng strength to just laugh about it and Swerte mo, move on. dahil sumusulat ka ng awitin at saka, hindi ba, sa ikakanta mo. Pero, sa pananaw mo ba, sa henerasyon ngayon, okay lang na i-text pag magbababay? O kaya ipasabi kanino? Si Manong Ogag. Diba si okay. Si Manong, okay. O di kaya tumawag. You do not demand for, a personal confrontation. Of Halimbawa. course, mas better dito boy kung personal and sabihin mo ng mas maayos kapag kailangan mo nang umalis or bibitaw ka na. Pero, if there's no other way, just say it than leaving the person hanging. Parang mas Tama. It's a better choice. Yeah. No? It's a better choice than just walking away. Yun. Oo, na hindi mo alam kung bakit. Kasi Ano parang nagawa. nakakapa sa dilim pag ganun. Parang, aso na, ano nangyari na? Pero yung concept ng goodbye talaga mahirap. In any language. Hindi ba? Kahit i-text ka, personal ka, makipag-usap, talagang masakit. It'll be always heartbreaking. Mas madali bang sumulat sa mga awitin na nag-goodbye kaysa sa falling in love? Pareho. Pareho. Madaling sumulat kapag totoo. Kapag totoo na nararamdaman mo at the present moment, parang andun siya eh. It's something true to yourself. Pag sinulat mo, parang walang editing eh. Unlike kapag may mga moments na kailangan mo magsulat, parang kailangan magsulat, pero mas easier kapag nandun na yung feeling, parang sa 30 minutes na natapos may At saka songwriters like you, di ba? Hindi naman talaga pwedeng sumulat ng mga awitin na hindi totoo sa'yo. Di ba? Dapat nararanasan o di kaya naranasan na. Yeah. Okay? Exactly. Pero yun ang when people say, Yang, gawa ka naman ulit ng parang hawak kamay. Is that a pressure? Yes. I just wanna be honest. It is a pressure kasi ibang person na ako from that 14-year-old girl na nagsulat ng hawak kamay sa time ng buhay ko ngayon. But at the same time, I'm inspired to really push myself to be excellent. Kasi that's what we're all about. Kaya kami artists, kaya kami nandito. Parang isa kami ehemplo ng inspirasyon. And kung di namin gagawin yung best namin, yung sa passion na ginagawa namin, parang walang purpose yung buhay. Also, it's not fair because noong inawit at ginawa mo yung hawak kamay, iba pa yung bentahan noon ng musika. Ito. Kahit yung pag-build up, halimbawa, ng mga music artists,
iba na eh. Yeah. Iba na. I mean, may iTunes na tayo ngayon. Bumaba na nga yung number of records, halimbawa, or CDs that you have to buy for you to reach gold. So, iba na yung dynamics, iba na yung plataforma. Hindi ba? So, what do you say when you say, paano ka gagawa yan? You just say, let me just do Ay, ang maganda decision ko po, sobrang happy ako with people na nakasama sa akin. Dahil, like, hindi ako parang bombarded to do something. Pero, parang sumasabay lang sila dun sa season na nangyari sa buhay ko. Like, this moment of my life. Parang lahat kami already parang, okay. Like, manager ko sa Erickson. Hi, kay Erickson. Nag-sabi sa paano gusto mag-prayer? Okay lang ba? Yeah, you just do it. Parang sarap lang din ng mga tao na may tiwala sa'yo, na ginagawa mo, and you're happy sa ginagawa mo dahil masaya rin yung mga tao na nakapaligid. At maswerte rin sila dahil ang mga gusto mong gawin ay hindi kumukontra doon sa nararapat sa'yo because you are telling them who you are and what your core is. Hindi ba? Hindi lang yung parang trip ko maging ganito. Hindi eh. Bagay sa'yo yung sinasabi mo. I think that's one of your strengths. Humingi kami ng mga katanungan yan mula sa ating mga taga-subaybay mula sa Facebook at Twitter. At narito ang kanilang mga katanungan mula kay Omi Spoon sa Facebook. Sino at ano ang iyong inspirasyon on making such wonderful songs? Wow, salamat sa tanong na yan. Una, kung sino yung present na tao na nasa isip ko that moment na sinusulat yung kanta. Pangalawa, yung strength nun behind that song is God. I believe wala akong kayang gawin kanta kung wala si God. So, it's both. Parang pinaghahalo ko yun. Okay. Mula kay Benj Delandre sa Facebook. Kanino ka natutong mag-compose ng magagandang kanta? Ito ba'y natututunan? Ito ba'y tinuturo? O ito ba'y isang miracle na nangyayari na lamang? Tito Boy, paano natutusugat ang kanta? Yung tatay ko bumili ng cassette tape na instrumental. Kasi nung bata ako, hindi ko alam na may ganun pala mga tutug. Sinasana ako sa may kanta. So, nung tinutugtog yun, sabi ko, ba't walang kumakanta? So, nag-start akong kumanta about anything random. Like, gusto kong kumain ng spaghetti, gusto kong kumain ng pansit. Tapos, kinakantahan ko lang sinasabayan mo yung instrumental. Tapos, ginagawa ko siya ng lyrics. And then, doon ako natutos parang, I thought, normal yun sa lahat ng tao. Pero, doon nag-start yun. So, 9 years old ako nung first ako nagsulat ng kanta. Okay, mula naman kay April Dan Gose sa Facebook. May nagpapatibok ba sa iyong puso ngayon? Yes. Ako, marami, Tito Boy. Marami nagpapadibok ng puso. Katulad, Nino? Katulad ng album na to. Hindi yan ang ibig namin sabihin. Tito Magderesahan na tayo. Kasi yung album, mahalaga yan. Metamorphosis. Get a copy. It's a wonderful album. Pero ang ibig sabihin ni April Dan Gose ay meron bang nagpapatibok sa iyong puso? Yeah. May minamahal ka ba? Do you have a boyfriend? I mean, it's as simple as that. Wala pa akong boyfriend at the moment, and I think that is a part of transformation and change this year. I'm looking forward for this. Looking forward to that experience, that moment, di ba? Yes, I've been really waiting for so long. Alam mo yung Tito Boy, wala na ibang balita sa akin pagkatanin ako about love life, parang yung matatanong to kasi parang lagi ako walang masagot. Pero it's really an exciting season. In God's good time. Sobra, parang feeling ko this season, ready na talaga ako. Wow! Malaman yun. And natutuwa kami na yung season, ready na talaga ang puso ko. Yan, if you were to listen to only one song for the rest of your life, isang awit lang talaga for the rest of your life, what song is this? And then sing a few lines. Girl on Fire by Alicia Keys. Bilang huling katanungan. This girl is on fire. 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 You are. You are. Yan, maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy. Yan, Constantino, ikaw na. Ikaw na, Tito Boy.